Alam nyo ba na merong lugar sa Mindanao na para kang na-transport bigla sa isang American suburb noong 1950s? Imagine mo to, mga walang bakod na bahay, sobrang lamig na hangin, at endless fields ng pineapples. Pero hindi ito sa Amerika. Nasa puso tayo ng Bukidnon, ang tahanan ng Del Monte, Philippines. Sa tingin ng marami, perfect ang buhay dito. Sikat sila sa kanilang free housing o pabahay. Pero sa likod ng matamis na pineapple juice, meron palang mapait na katotohanan na hindi alam ng lahat. Paano nga ba naging pag-aari ng isang pamilyang Pilipino ang dambuhalang global brand na ito? At bakit noong 2025, bigla na lang sumabog ang balita na lugi sila ng bilyong-bilyon sa Amerika? Totoo bang paradise ang plantation? O may mga tinatagong labor issues at security threats sa loob? Para maintindihan natin ang lahat, kailangan nating bumalik sa taong 1926. Alam niya ba na kaya napunta ang Del Monte sa Pilipinas ay dahil sa isang matinding problema sa Hawaii? Noong time na yon, tinamaan ng sakit at peste ang mga pinya sa Hawaii, kaya nagpanik ang mga Amerikano. Kailangan nilang maghanap ng bagong lupa na may perfect weather, hindi sobrang init, hindi rin nagyayelo, at ligtas sa bagyo. At nahanap nila ang Promised Land sa Bukidnon Plateau. Dito nila tinayo ang Philippine Packing Corporation, ang ninuno ng Del Monte, Philippines. Sobrang hirap ng buhay noon kasi wala pang heavy machinery, kaya mga kalabaw at baka pa ang gamit nila sa pag-aaro. Pero may interesting trivia ako sa inyo. Alam nyo ba na naging vital part ng World War II ang plantation na ito? Yung airfield o runway nila sa loob ng plantation, yun ang ginamit ni General Douglas MacArthur para tumakas papuntang Australia bago dumating ang mga Hapon noong 1942. So, part talaga sila ng world history. Pagkatapos ng gera, bumalik ang mga Amerikano at dito na nagsimula ang paglago ng kumpanya. Dito rin nila sinimulan ang pagtatayo ng komunidad na kung tawagin ngayon ay Camp Phillips. Pag-usapan muna natin yung good side na laging bida sa mga vlogs. Kung pupunta ka sa Camp Phillips sa Manolo Fortich, Bukidnon, may in love ka talaga sa vibe. Ang tawag nga ng mga locals dito ay Little America. Bakit kamo? Kasi yung mga bahay walang gate at bakod, simbolo ng tiwala sa isa't isa. Isa sa pinakasikat na kwento dito ay ang kanilang benepisyo para sa mga empleyado. Dati, libre ang pabahay, kuryente at tubig para sa mga regular employees na nakatira sa kampo. Imagine nyo yon, wala kang iintindihing bills habang nagtatrabaho ka. Meron din silang sariling hospital, ang Phillips Memorial Hospital, at mga schools na suportado ng kumpanya. Kaya maraming pamilya sa Bukidnon, Del Monte babies talaga. Yung lolo nagtrabaho sa field, yung tatay sa cannery, at ngayon yung anak, manager na. Ito yung tinatawag nilang corporate paternalism, yung kumpanya ang tumatayong tatay ng buong barangay. At hindi lang yan, sikat din sila sa kanilang pineapple-fed beef. Yung mga baka kasi sa ranch nila, pinapakain ng pineapple pulp o yung sapal ng pinya. Ang result, sobrang lambot at unique ang lasa ng steak na sinaserve nila sa clubhouse. Ito yung image na gusto nilang makita natin, masaya, masagana at peaceful. Pero sino nga ba ang may-ari ng Del Monte ngayon? Hindi na po ito pag-aari ng mga Amerikano. Proudly Filipino-owned na ang controlling stake nito. Ang may-ari ay walang iba kundi ang Campos family. Sila din ang may-ari ng Nutri-Asia, yung gumagawa ng Dato Puti, UFC Ketchup at Mangkumas. Si Joselito or Butch Campos Jr. ang visionary sa likod ng paglago nito. Noong 2014, gumawa sila ng isang risky pero historic na move. Binili ng Del Monte Pacific, ang kumpanya ni Campos, ang US consumer business ng Del Monte Foods sa halagang 1.675 billion US dollars. Para itong si David na binili si Goliath. Isipin nyo, binili ng anak, yung Philippine unit, ang kanyang ina, yung US mother company. Ang plano nila, pag-isahin ang brand sa buong mundo at pasukin ang malaking market ng Amerika. Dahil dito, naging global player na ang mga Campos. Pero ito na yung twist. Ang perang pinambili nila, galing pala sa malaking utang.
At dito na magsisimula ang mga problema na hindi masyadong nababalita sa TV. Akala natin okay ang lahat, pero noong 2024 at 2025, sumabog ang balita. Yung US unit na binili nila, nalugi ito ng malala. Bakit nangyari to? Nagbago kasi ang taste ng mga tao sa Amerika. Mas gusto na nila ng fresh fruits kesa sa mga dilatang prutas na may syrup. Tinatawag itong fresh revolution. Bumagsak ang benta ng canned pineapples, tapos sumabay pa ang pagtaas ng interest rate sa utang nila. Kaya noong 2025, napilitang mag-file ng Chapter 11 bankruptcy ang Del Monte Foods sa US. Ibig sabihin, humingi na sila ng proteksyon sa korte dahil hindi na nila mababayaran ang bilyon-bilyong utang nila. Dahil dito, kinailangan ng parent company or DMPL na i-deconsolidate o alisin sa libro nila ang US business. Ang result, nag-report sila ng massive loss na umabot ng 844 million US dollars o halos 47 billion pesos. Grabe yung laki ng nawala sa kanila. Muntik na ring matigil ang trading ng stocks nila sa Philippine Stock Exchange dahil sa issue na to. So while successful ang business dito sa Pilipinas, yung global ambition nila ay naging nightmare dahil sa utang. Bukod sa pera, may mga issue din sa lupa at tao. Habang maganda ang buhay sa loob ng Camp Phillips, iba naman ang kwento ng ibang workers. Ang main issue dito ay ang contractualization o ENDO. Kagaya ng issue sa Nitria, marami ding reklamo na ang ibang workers sa plantation ay hindi nare-regular. Sila yung mga nagtatrabaho sa initan pero hindi nakakatikim ng benefits ng mga regular employees sa kampo. May malaking divide between the privileged at ang contractuals. Nandyan din ang matagal na issue sa agrarian reform. Dati, naipamahagi na dapat ang lupa sa mga farmers sa pamamagitan ng CARP, pero ang ginawa, nagkaroon ng leaseback agreement. Ibig sabihin, nakuha nga ng cooperative ng farmers ang lupa pero pinapaupahan din nila pabalik sa Del Monte ng mahabang panahon. Ang kritisismo dito ng mga activist groups, wala ring nangyari kasi hindi naman matataniman ng farmers ang lupa para sa sarili nilang pagkain. Kontrolado pa rin ng kumpanya ang taniman para sa export pineapples. At hindi lang yon, delikado din ang mag-business sa lugar na ito. Dahil sobrang laki ng plantation, favorite target sila ng New People's Army o NPA. Naaalala nyo ba anong 2013? Nilusob ng mahigit 100 rebels ang Camp Phillips mismo. Nagsunog sila ng mga heavy equipment at trucks. Ang dahilan daw, ayaw magbayad ng kumpanya ng revolutionary tax o extortion money. Kaya grabe ang security sa loob, para ka na ring nasa loob ng base militar dahil sa dami ng guards. May mga environmental issues din. Tuwing bumabagyo at bumabaha sa Cagayan de Oro, madalas natuturo ang plantation. Sinasabi ng mga critics na dahil ginawang pineapple fields ang libo-libong ektarya ng bundok, wala ng puno na sumisipsip ng tubig ulan. Although may mga programs ng Del Monte na tree planting at sustainability, hindi pa rin nawawala ang sisi sa kanila tuwing may flash floods gaya nung Typhoon Sendong. So, ano ang verdict natin sa Del Monte? It's a complex story. Sa isang banda, nagbigay sila ng trabaho sa libo-libong Pilipino at nagtayo ng komunidad na parang pamilya. Successful ang Philippine operations nila at patuloy na kumikita. Pero sa kabilang banda, hinarap nila ang financial disaster sa US, labor disputes at security threats sa Mindanao. Ang kwento ng Del Monte ay proof na walang perpektong negosyo. Even the biggest giants can fall kung mali ang strategy, pero pwede ring bumangon kung matibay ang pundasyon sa sariling bayan. Ang tawag nila sa kanilang centennial theme ay kaayo o goodness. Sana lang ma-feel ito hindi lang ng mga shareholders, kundi pati ng pinakamaliit na trabahador sa field. Bago tayo magtapos, may tanong ako sa inyo na gusto kong sagutin nyo sa comments. Sa tingin nyo, tama ba ang strategy ng mga may-ari na bilhin ng US company kahit mabaon sa utang o dapat ba nag-focus na lang sila sa Philippines at Asia? I-comment nyo ang opinion nyo sa baba. Babasahin ko yan.